nagsisimula ang pelikula sa isang madilim at nakakatakot na lugar sa Anchor Bay Docks. At makikita ang isang babae na nagngangalang Adrian ang hinahabol ng dalawang kriminal. At upang makatakas sa dalawa ay pumasok ito sa isang lumang pabrika ng spinach na matagal nang abandonado. Dahil sa nakita ng isa sa mga humahabol kay Adrian na pumasok ito sa abandonadong factory ay nag-alangan ito dahil narinig niyang may mga multo raw sa pabrikang iyon. Ngunit tila walang pake ang kasama nito at nagpatuloy sa paghabol kay Adrian. Habang tumatakbo si Adrian ay napunta ito sa madilim na bahagi ng gusali hanggang sa may nakita siyang anino ng isang matangkad na lalaking may napakalaking braso na nakatayo malapit sa kanyang pinagtataguan. At ilang saglit lang ay naabutan na si Adrian ng dalawang lalaki at nang makorner ng mga ito, ang babae ay may isang lata ng spinach ang gumulong mula sa dilim dahil sa kuryosidad ay tiningnan ng lalaki ang isang sulok kung saan nagmumula ang lata. Ngunit ilang saglit lang ay may isang matipunong lalaki ang humila sa kanya at agaran itong pinatay sa brutal na paraan hanggang sa lumabas na ang isang nakakatakot na nilalang na pumatay sa lalaki dahilan upang matakot ang mga ito sa kanilang nakita. Kaya naman dito na agad inatake ng mutated na si Popeye ang isang lalaki na nagtangkang hi-hostage si Adrian, ngunit dahil sa taglay nitong lakas ay binali nito ang kamay ng lalaki at dinurog na parang pakwa ng bungo nito dahilan upang magsusumigaw si Adrian sa takot. Kinabukasan, dumating ang isang abogada na si Margot sa pabrika kung saan nangyari ang karumaldumal na krimen at nakipagkita siya sa CEO ng kumpanya na si Lex Allister para pag-usapan ang patungkol sa pagbenta ng lumang pagawaan dahil hindi na nila ito nagagamit sa loob ng 20 taon dahil sa kontaminasyon. Habang nag-uusap ang mga ito ay napansin nila ang amoy ng usok ng isang pipe, ngunit inakala lang ni Lex na may isang pulubi lang ang naninirahan sa loob pabrika kaya't agad niya itong hinanap. Dahil doon ay naiwan naman si Margot na nag-iisa sa labas ng pabrika, ngunit ilang saglit lang ay unti-unti itong nakakaramdam ng takot dahil sa mga naririnig nitong mga kwento patungkol sa pabrika. Sa takot ni Margot ay nagtago ito sa isang sulok hanggang sa nakaramdam siya na may mga yapak na papalapit patungo sa kanya. Dahil sa takot ay nagmadali itong tumakbo papalabas hanggang sa napag-alaman nito ang guwardyang si Angus lang pala ang papalapit sa kanya. At nang makalabas na si Lex sa pabrika ay inutusan niya si Angus na halughugin ang buong gusali at hanapin kung sino ang naninigarilyo sa kanyang pabrika at sabay nang umalis. Dahil sa utos ng kanyang boss, nagsimula ng mag-ikot si Angus kung saan napansin nito ang isang nakasaradong pintuan, ngunit nang buksan niya ito ay laking gulat nito nang makita niya ang dalawang bangkay na duguan sa sahig. Dahil sa nakita ni Angus ay agaran itong lumabas sa gusali, ngunit nang ito ay papalabas na ay hinarang siya ng isang misteryosong lalaki na inaakala nilang palaboy na walang iba kundi si Popeye. Kinakabahan man sa kanyang nakikita ay sinubukan ni Angus na labanan si Popeye, ngunit sadyang napakalakas ng mutated na taong ito at madali lang nitong tinalo si Angus at dinurog ang ulo nito na walang kahirap-hirap. Lumipat ang kwento sa isang kolehiyo na si Dexter at Olivia, kung saan ay gusto nitong gumawa ng documentary patungkol sa alamat ng Sailor Man na matagal nang pinagdidebatihan dahil sa hindi nila kakayanin kung sila lang ay inimbitahan din nila ang kanilang kaibigan na si Katie at Lisa. Kung saan sinabihan nila si Lisa na kasama rin nila si Seth sa kanilang gagawing documentary dahilan upang agad itong sumang-ayon dahil makakasama niya ang kanyang hinahangaan na si Seth. Habang pinag-uusapan ng grupo ang gagawin nilang dokumentaryo patungkol sa alamat ng Sailor Man, ay may isang lasing na matandang lalaki na si Bernien ang nagbabala sa kanila na huwag pumunta sa Anchor Bay Docks sa gabi dahil doon raw naglalagi ang nagngangalang Popeye. Hanggang sa biglang dumating ang boyfriend ni Katie na si Joey kasama ang mga kaibigan niyang sina Jessie at Terry at makikita na selos si Joey kay Dexter sa pag-aakalang may something nang namamagitan kina Katie at Dexter. Lumipat ang eksena kung saan nakarating na ang grupo nila Dexter sa lumang pabrika kung nasaan ang sinasabi nilang naroon ang Sailor Man na kanilang hinahanap. Kaya naman agaran ng binuksan ni Olivia ang nakapadlock na pinto ng pabrika at sabay-sabay nang pumasok ang mga ito sa loob ng madilim na gusali. Samantala, habang tinatawagan ni Joey si Katie ay hindi ito sumasagot sa kanyang tawag dahilan upang sumunod ito sa pabrika kasama sina Jessie at Terry.
Habang nasa loob ang grupo nila Dexter ay makikita na bumalik si Margot sa pabrika upang kunin ang mga naiwan nitong dokumento at sinabi nito sa kanyang sarili na malapit ng gibain ang naturang pabrika. At agaran nang nagmadaling lumabas si Margot sa gusali, ngunit nang ito ay papalabas na, ay nasinagan ng kanyang dalang flashlight ang nakakatakot na mukha ni Popeye. Dahilan upang napasigaw si Margot at napatakbo sa sobrang takot. Ngunit sa kasamaang palad ay nahablot ni Popeye ang kanyang buhok bago pa man ito makalabas. Dahilan upang mahila ito pabalik sa loob hanggang sa mapunit ang anit nito at dahil sa pagpupumiglas ni Margot ay sinampal ito ni Popeye at napunta sa compactor. Habang nagmamakaawa si Margot para sa kanyang buhay ay pinaandar ni Popeye ang makina ng compactor at sa loob lang ng ilang segundo ay tilang nagmukhang tae si Margot dahil sa pagkakadurog nito. Samantala, habang walang kaalam-alam ang grupo ni Dexter sa nangyayari ay patuloy pa rin ang kanilang paghahanap sa loob hanggang sa biglang lumabas si Popeye sa kanilang harapan. Dahil sa takot ng mga ito ay napatakbo si Katie habang sumisagaw ng tulong at sa kabutihan palad ay nakita niya ang boyfriend na si Joey. Ngunit sa halip na tulungan ay pinagsisigawan siya nito at inakusahan ng pagtataksil sa kanya. At habang nagpapaliwanag si Katie sa kanyang boyfriend ay biglang dumating si Popeye kaya't pinagsabihan nila ito na umalis na. Ngunit nang mapagtanto ng mga ito na hindi ito nakikinig sa kanila ay sinaksak ito ni Jesse ngunit laking gulat nitong makita niyang hindi man lang nasaktan si Popeye. Habang nagtataka sa nakikita ay agad siyang dinakma ni Popeye at agarang dinurog ang ulo nito na walang kahirap-hirap dahil dito ay tinangka na ni Terry na barilin si Popeye ngunit bago pa man ito makatutok ay binali ni Popeye ang braso nito at napasigaw sa sakit. Sa takot ni Joey ay iniwan nito si Katie at tumakbo papalayo at nang mahugot ni Popeye ang kutsilyo mula sa kanyang dibdib ay agaran nitong sinundan si Joey habang naiwan naman si Katie na nanginginig sa takot. Habang tumakbo si Terry papalabas ay agaran itong sumakay sa kanyang kotse ngunit laking pagtataka nito nang mapansin nito na hindi umuusad ang kanyang sasakyan hanggang sa napag-alaman nito na binuhat na pala ito ni Popeye. Kaya naman nagmadali si Terry na makalabas sa kanyang sasakyan at tumakbo papunta sa docks habang hinihila naman ni Popeye ang mabigat na angkla ay nagawa niyang abutan si Terry at sabay niyang kinatay ito. Samantala, nang makita ni Joey na wala na si Popeye ay kinuha nito ang baril ni Terry upang maproteksyonan nito ang kanyang sarili. Ngunit habang ito ay naglalakad sa loob ng factory ay aksidenteng nitong nabaril si Katie dahil sa pag-aakalang niyang ito ay si Popeye. Nang makita niyang ito ay si Katie ay agad niya itong tinulungan ngunit sa di inaasahan ay narinig ni Popeye ang putok ng baril kaya't agad nitong pinuntahan sila, Katie at Joey. Nang sinubukang barilin ni Joey, si Popeye ay laking takot nito nang malaman niyang wala na palang bala ang nakuha niyang baril kaya't tumakbo na naman ito at iniwan si Katie. Sa kabilang banda naman ay nakarinig sina Seth at Lisa ng sigaw na nanggagaling kay Katie kaya naman sinabihan niya si Seth na kailangan nilang tulungan ang kanilang kaibigan. Ngunit tumutol rito si Seth at inimungkahi nito na tumakas na sila at tumawag na lang ng mga pulis. Habang tumatakas ang dalawa ay nahulog si Seth mula sa bubong at tumama ito sa mga kahon. Ngunit sa kasamaang palad ay naipit ang paa nito sa lambat dahilan upang mapabagal nito ang kanilang pagtakas. Habang tinutulungan siya ni Lisa ay may biglang bumagsak na bakal na nagmumula sa itaas na direktang tumuhog naman sa katawan ni Seth. Sa sobrang gulat ni Lisa ay napatakbo ito at umakyat sa itaas para magtago at ilang saglit lang ay lumitaw na naman si Popeye mula sa dilim hanggang sa biglang nadulas si Lisa at agaran itong nahulog kung nasaan ang mga bakal na tumuhog kay Seth. Lumipat naman ang eksena kina Dexter at Olivia na tila naliligaw ang mga ito sa loob ng gusali hanggang sa nakita nila ang isang silid kung saan may kumikislap na ilaw na animoy apoy ang nasa loob nito. Dahil sa kuryosidad ay pumasok ang dalawa sa silid kung saan nakita nila ang mga lata ng spinach at uniforme ng isang marinero at doon nila nadiskubre na isa palang dating tao si Popeye at may asawa itong nagngangalang Olive Oil. Bukod pa roon ay nabasa nila ang isang lumang diaryo kung saan nalaman nilang gustong ibunyag ni Olive ang maduming sikreto ng pabrika ngunit makalipas lang ang ilang araw ay naglaho na lang ito at hindi na muling nakita. Dahil sa sobrang lungkot at galit ni Popeye ay nanatili ito sa pabrika sa loob ng 20 taon upang hintayin ang nawawala nitong asawa.
Pagkatapos nilang mabasa ang tunay na nangyari sa asawa ni Popeye, ay bigla silang nakaamoy ng isang usok ng pipe na nangunguhulugan na malapit na si Popeye sa kanilang kinalalagyan, kaya't agad nagtago ang dalawa, ngunit sa di sinasadya ay napaubo si Dexter dahil sa usok na kamuntikan nilang ikapahamak. Habang nangangamba sa kanilang buhay, ay nakita nila na kumakain si Popeye ng isang kumikislap na berdeng spinach na nagbibigay muli ng lakas sa kanyang matipunong pangangatawan. At nang makakita sila ng daan papalabas ay sa kasama ang palad ay nakita sila ni Popeye at pagkatapos ay binali nito ang braso ni Dexter habang nagmamakaawa si Olivia kay Popeye na tigilan na sila. Dahil sa pagmamakaawa ni Olivia ay napasunod nito ang walang awa na si Popeye. At dito malalaman na anak niya pala si Olivia at bumalik ito upang hanapin ang kanyang nawawalang ina. Nang marinig iyon ni Popeye ay tinawag niya si Olivia sa kanyang palayaw. Ngunit bigla namang dumating si Joey at agarang binaril nito si Popeye. Ngunit gaya ng naunang pag-atake ng mga ito sa kanya ay wala pa rin itong epekto para kay Popeye. At agaran nitong inatake si Joey upang tapusin na nito ang kanyang buhay. Nang makita ni Olivia na balak na nitong patayin si Joey ay pinakiusapan niya ang kanyang ama na itigil na ang pagkain ng toxic spinach na unti-unting sumisira sa kanyang isipan at anyo nito. Upang makatakas si Joey ay hinawakan nito si Olivia at itinutok nito ang matalim na lata sa leeg ni Olivia. At sa kabutihang palad ay agad nitong sinipa ang paa ni Joey dahilan upang makatakas ito. Dahil sa ginawa ni Joey sa kanyang anak ay mas lalo pa itong nagalit at mabilis nitong binunot ang braso ni Joey at pinatay ito gamit ang kanyang sariling braso. Nang makalabas ng ligtas sina Olivia, Dexter at Katie ay nangako ang kanyang anak na si Olivia na babalik ito upang tulungan si Popeye sa kanyang kalagayan. Habang sila ay papauwi, ay pinagmamasdan sila ni Popeye mula sa itaas ng bintana at makikita na may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata dahil sa mga nangyari sa kanilang pamilya at sa huling eksena ay muling bumalik si Lex upang sirain ang mismong pabrika ngunit habang wala itong kaalam-alam na inaabangan na pala siya ni Popeye at kalmang nagsalita na may nakakatakot na boses at sabay na nitong dinurog ang ulo ng CEO ng factory na si Lex Allister. Gusto nyo ba ng ganitong mga movie recap? Ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa ating channel. Maraming salamat sa panonood.